Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kapibig. Maglebak-lebak na ta with evidence. Nako, grabe na ang pangdadaot nila kay Bibi Sara pa. Grabe na lahat ng mga istorya ay ginagawa nila para masira si Bibi Sara. Latest ito kabibig ha. Shinare ito ni Kifichu. Oo po. Alam mo naman, kilala mo na si Kifichu, no? Grabe, no? Itong balita at kaalaman. Ito ang posting nila, oh. Alleged, ano daw? Ang basahin yun lang. Kavites daw ni #Fiona. Oh, grabe, no? May kavites daw si Bibi Sara. Yan di umano ang dahilan kung bakit siya sinusustentuhan ng milyon-milyon. Uy, grabe naman kayo magsalita. Sinusustentuhan ng milyon-milyon? Magkaalaman sa paglabas ng bank accounts ng kanyang pamilya. Lovely photo. Kavites daw si Bibi Sara. Wala, no? Yung ginagawa ng ibang tao, binabato nyo kay Bibi Sara. Yung ginagawa ng ilang mga politiko, binabato nyo kay Bibi Sara. Hindi kayo nakakahiya. Sabi nga ni Vice Mayor Respicio, sinabi niya, ay talaga ba? Si Meow Meow, kinasuhan nyo ng ethics complaint, samantala may mga kongresista dyan na may mga anak sa labas. Uy, sabi niya ni Atty. Respicio. At ito ngayon, bago na naman nilang gamiting budhian ba? Bago na namang istorya. Ang ganda ng script. Si Bibi Sara, cavities. At every now and then, sinusustentuhan ng milyon-milyon. Ano ba talaga? Naguguluhan na ang mga DDS ba? Ano ba talaga? Oh, akala ko ba magnanakaw si Sara? Kaya marami siyang pera, sabi ni Kifichu. Cavities pala? Siguro mag-meeting kayo kung cavities ba siya or pinuno ng ano? Cavities ba siya ng drug lord? Or magnanakaw siya ng confidential funds? Kasi naguguluhan. Ang gulo-gulo na script nyo. Parang iba't ibang GC ba? Iba't ibang group chat. At ang usapan dito ay Cavite si Sara. Ang usapan dito confidential funds. Tapos itong si ano ba? Itong si Trillanes naman, nagpauso na naman kabibig na meron daw plunder case na isusumite or kakaso kay VP Sara. Hala ka. O pakinggan natin ha. Itong kadramahan na naman, Mitrens. Makikinig tayo. Sasampa raw ng kasong plunder kay Vice President Sara Duterte ngayong linggo. Oh. Ayon po yan sa dating senador at kilalang kritiko ng mga Duterte na si Antonio Trillanes. Oh. Sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Trillanes na magpupula raw sa mga miyembro ng simbahan at civil society groups ang nagkakaso. Dahil daw ito sa... Wow, grabe, no? From the simbahan pa talaga magsisimula. Sila pa ang maghahain ng plunder case kay BP Sara. Hindi kayo nahiya. Maraming mga di umano'y corruption dyan sa simbahan. Tapos hindi nyo inatupag. Hindi nyo sinusulba. Walang solusyon. Diba? Tapos, nunguna pa kayo magsumiti or magsampa ng plunder case. At alam talaga ni Trillanes kasi oriented kayo. May group chat kayo ni Trillanes at mga pare at mga Catholic. Ay, ewan ko kabibig. Ay, parang ano ba? Ano ba di umanong confidential funds? Ay, confidential funds na naman. Ang anomalyang confidential funds na naman. Ano ba talaga? Uy, si Sara mayaman dahil sa confidential funds or kavites siya. Kaya nga naguguluhan si Kipichu. Ano ba talaga ang totoong istorya? Kailangan nyo ng totoong script. At iba pang issue sa opisina ng Office of the Vice President. Sinabi rin ni Trillanes, posibleng mabunyag ngayong linggo ang mga nakaw umano yaman ni VP Sara. Nakaw na yaman? Mas kasi at ang Anti-Money Laundering Council, meron silang memorandum of agreement na pwede silang magbigay ng flag transaction. Yun ang ngayon ang magiging tulay para dyan sa pag-expose na yung mga bank accounts na yan. Makikita nyo, bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Bakit alam ni Trillanes? Oh,
Akala ko ba ang Ombudsman at Money Laundering Council ay may kalam? Bakit alam mo, hala nasilip ni Trillanes ang bank account ni Sara? Hala, pribado yan Trillanes. Sabi nila, makikita nyo, bilyon-bilyon ang ninakaw ni sa Duterte. Hindi naman negosyante yan or kung ano-ano man. Doon na po yan sa gobyerno nakuha. Hala, grabe si Trillanes. Kasi hindi naman negosyante yan o kung ano man eh. So doon lang po yan sa gobyerno. Nakuha. Mga kapatid, So yun ka, bibig. Yun ang drama ni Trillanes ngayon. Naku po, ano sa tingin nyo kabibig? Ano ba ang reaction nito? Bago na naman, makikita ninyo bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Kasi hindi naman siya magkaroon ng perang bilyon-bilyon ang halaga kung hindi naman siya negosyante o kung ano man. So doon lang po yan sa gobyerno. Ang latest ngayon, sabi daw si BP Sara may kabitis na milyonaryo. Alam ko, grabe. Sinusustintuhan ng milyon-milyon. Ay, ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo yun talaga. Ito pa ang sabi Trillanes, Ang pagkakaalam ko po ay may mag-file ng plunder case sa ombudsman laban kay Sara Duterte this week. Buti pa si Trillanes nakakaalam, no? Kasi baka one group chat lang sila ba? Ay, nako kabibig. Ewan ko kung ano ba ang gulo. Ang gulo, puro lang Duterte. Puro lang, kaso ni BP Sara, impeachment ni BP Sara, may cavity si BP Sara, confidential funds si BP Sara, puro lang si BP Sara, kung hindi si BP Sara, si Polong, magta-travel ng mga ilang countries daw, connecting flight yun, my goodness, alangan hindi bababa si Polong. Para makatipid, may connecting flights yun, ewan ko sa inyo, Kaya sabi ng mga netizen, lahat talaga istorya ibabato kay Sara para lang talaga masira ang kanyang reputasyon. The Peak was edited by Grade 1 Learner, Row 5, Section 19. Try harder mga kakampuan, DDH. Diyos ko, epic ang CF, kaya bagong tactic na naman. Mas maniniwala pa rin kami doon sa inilabas ni Llamas. Ano inilabas ni Llamas? Pangpatakip butas daw sa nilabas ni Llamas mga kabibig. Itong bago namang istorya na Cavite sa si BP Sara ay ewan ko sa inyo. Takot kayo na malaman ng sambayan Pilipino ang katotohanan ni Llamas at ni Senator Risa Honte. Pero ano ba yun? Totoo ba yun kabibig? Hindi ako nakasunod sa love story nila. May love story ba? Hindi ako nakasunod sa kanang istorya, ha? Well, kung meron ba sila or meron bang something or hindi, personal na buhay na yun, di ba? Ay, bahala sila sa buhay nila, Pero wag naman po na gawin yung panakit butas si BP Sara sa mga issue ninyo. Sabihin yung si BP Sara ang kabitis. Well, desperate moves yon. Maski unsa na lang yung inbintohon ang mga DDH ba? Solid Duterte. DDH, Duterte diehard haters. Try harder mga Unipink. Ito pa. Diyos ko, wala na dyan lain ma-issue. Hay, ambot na lang. Nakakatawa lang talaga. Ito pa. So yun po mga bibig ang komento. Nakakatawa lang. Honestly mga bibig, natatawa talaga ako sa kanilang pinag-uusapan ngayon tungkol kay VP Sara. VP Sara nandun lang sa The Hague, taking care of his father, dinalaw ang kanyang tatay, and I think doon sila magpapasko kasama ang kanyang tatay, diba? Pero iba talaga. Wala nga si VP Sara dito, pero siya ang naging topic na naman, diba? Nakakatawa. Milyon-milyon daw ang sinusustento ng isang Panginoon ng drogas ni VP Sara. Parang makukonek natin, no? Sinabi ni Trillanes na meron daw magsasampa ng plunder case kay VP Sara at bilyon-bilyon daw ang pera ni VP Sara. Tapos ngayon, ang chika na si VP Sara daw ay may cavities. Ang cavities na ito ang nagbibigay ng milyon-milyon na pera ni VP Sara. Kay Trillanes, bilyon na bilyon. Yung trending news ngayon, milyon na milyon. Ano ba talaga ang script? Ano ba? Confidential funds ba ni VP Sara? Cavities ba si VP Sara? Ay, ewan ko kabibig kung ano bang paniniwalaan ko. Parang wala akong paniniwalaan. Parang wala akong paniniwalaan knowing na itong mga tao nito ay talagang alam natin na mga haters ito ng mga Duterte. Nagawa talaga sila ng istorya pa. Yung napakagandang istorya na akala nila ay panalo na sila. At ito pa ang sabi ni Trillanes.
si Risa Hontiveros daw ang magpapabagsak kay VP Sara. Ay, kinakabahan ako. Senator Risa Hontiveros, pinakamalakas na kalaban ni VP Sara 2028 ayon kay Trillanes. Oh, takot? Takot ba kayo? Takot ba kayo para kay VP Sara? Kasi, kung hindi talaga nila malaglag si VP Sara ba, wala silang ibang choice kung piliin si Bam Aquino or si Risa Hontiveros or di kaya si Tulfo. Wala talaga ibang choice mga kabibig. Sabi pa ni Trillanes na yung palagi nangunguna sa sorbe, hindi naman yan palagi mananalo. Hindi mo alam. Kasi noon, iba noon at iba ngayon. Diba? Diba? Maraming nga mga inendorso ni VP Sara nanalo. Kumpara sa mga inendorso ni BBM. Diba? Natakot nga yung mga inendorso ni BBM kung mananalo ba sila o hindi. Ano to, hindi nanalo. Diba? And, nako, ang Iglesia ni Cristo, alam mo na. Diba, kabibig? So, mag-isip-isip kayo, maniniwala ba kayo kay Trillanes? Well, yung mga uniping, yung mga camping, mga dilawan, maniniwala kayo talaga kay Trillanes na si Risa talaga. Gusto niya si Risa. Ang tanong, sino ang mag-vice president? Baka si Trillanes. Uy, Madam Risa, nagpaparamdam na si Trillanes sa'yo, oh. Parang, estilo ito ni Trillanes ba? Parang pangniligaw way ni Trillanes kay Risa Hontiveros na, oh, ano ha? Papabanguhin ko pangalan mo. Sabihin ko talaga ikaw ang pinakamalakas na kalaban ni VP Sara, presidente. Pero huwag mo kalimutan, gawin mo akong vice-presidente. Pwede naman ganun kabibig. In your dreams. Sabi ng mga DDS. So yun lang kabibig ang ating latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news natin. Pag-usap-usapan, malapit na ang Pasko. Ay, sana maging peace ang Pilipinas at lalago na ekonomiya. Bye everyone. See you next time.